Magandang araw. Ngayon po ay ese-share ko ang mga tips kung paano mapadali at maging mabilis na lang gawin ang pag-input ng inyong mga detalye. Buksan ko muna ang workbook. Ito po ang una kong tips. Pagkaunang bukas ko po ng workbook, ang unang-una ko pong gagawin ay i-click ang dalawang buttons na ito. Ginagawa kasi nito ay hina-hide niya yung mga duplicate items upang di na marami ang kailangang scroll. Yung mga unique lang ang makikita sa mga mapagpipilian. Ngayon ay dito naman na tayo sa mismong schedule of loads. Para mapadali na lang ang pag-input ay nilagyan na ito ng shortcut buttons ang sa may bandang gilid. Ito na ngayon ang pangalawa kong tips. Piliin nyo lang dito sa box ang code at pindutin nyo lang itong mga buttons na ito at kusa ng may lalagay ang mga detalye sa schedule of loads. Ang bawat code sa box ay nagre-represente ng isang kombinasyon ng wires and conduit sizes. Halimbawa, piliin natin itong B30 PVC at i-click ang button. Dito ay lalabas ang 30 ampere trip breaker, 5.5 square millimeters wire at 20 mm PVC. Upang matingnan ang mga settings ng mga code ay buksan natin itong general settings. Tingnan po natin ang sa may bandang ibaba. Dito makikita po natin ang mga kombinasyon ng code para sa shortcut settings. Halimbawa, itong code na B20 PVC ay meron itong kombinasyon ng 20 amp circuit breaker, 3.5 na mm squared wire, 2.0 na mm squared ground wire, at 20 mm diameter PVC. Kung gusto nyo namang ibahin ang set ng kombinasyon ng wires at PVC ay pwede rin, at pati na rin ang code mismo ay pwede ring i-edit, nasa sa inyo na po ang gusto nyong i-set. Ang panghuli o pangatlo kong tips para mapadali ang pag-input ng data, ay ang paggamit ng drag and fill features. Ito ang pinakamabilis sa lahat. Common po itong ginagawa sa Excel. Copy lang ang rows, pagkatapos ay i-drag, tsaka naman i-right-click po ang mouse, then select copy cells. Dito, mapapansin nyo na tigda dalawang rows ang hina-highlight ko, isang blue at isang white. Dahilan po kasi nito ay kapag isa lang ang i-highlight at i-drag and copy ay magiging blue, or white lahat ang rows. Mapapansin nyo rin na dapat ay magkatulad ang nilalaman ng blue at saka white na mga detalye. Ano naman po ang ibig sabihin ng error notification na lalabas sa pinakagilid? Ang error notifications na ito ay lalabas lamang kapag ang senet mo na wires and conduit sizes sa inyong code ay di mo pa na-adminaw sa library sheet. Ibig sabihin po nito ay hindi ito maisasali sa auto-estimate.
Kaya pakitingnan muna ang nakalagay sa error kung alin ang di pa na-add now na items at pagkatapos ay puntahan ito sa library sheet at i-add now na ito. Sana po ay marami po kayong natutunan sa video na ito. Sa next video po ay i-a-apply ko po ang mga tips na ito sa actual electrical plan. Sana po ay panoorin nyo rin po ito. Maraming salamat.